Taong 2017 sa isang engagement party ay ikinikwento ni Avery kung paano sila nagkakilala ng kanyang fiancé sa isang Halloween party 3 taon na ang nakakaraan. Tandang-tanda ng kanyang kaibigang si Noah ang party na iyon dahil yun din ang unang araw na nagkakilala sila ni Avery. Aksidenteng natapunan ng inumin ni Noah ang babae at agad namang naging magaan ang loob nila sa isa't isa. Nagkwentuhan sila sa labas at sinabi ni Avery na kasama niya ang roommate na si Carrie ngunit busy ito sa pakikipagtukaan. Gusto ng babae na pumunta sa ibang lugar at dinala siya ni Noah sa isang jazz bar kung saan siya nagtatrabaho bilang pianista. Maya-maya ay pumasok sila sa isang photo booth para magpa-picture. Nang maglaon ay pumunta sila sa bahay ng dalaga para maglaro ng foosball. Sarap na sarap si Noah sa pagkain ng cereal habang nagkikwentuhan sila at nang maghahalikan na ang dalawa ay biglang bumalik sa kasalukuyang engagement party kung saan pinakilala ni Avery ang kanyang fiancé na si Ethan. Nalungkot si Noah kaya naglasing ito ng matindi hanggang sa sumuka siya sa banyo. Pinuntahan siya ni Avery at maya-maya ay pumasok din si Ethan para bigyan siya ng inumin na pampawala ng hangover. Nang papaalis na ang dalawa ay naghalikan muna ito sa harap ng naiinggit na si Noah. Ang roommate na si Carrie ay aalis ng maaga at pinakiusapan siya ni Avery na ihatid na lang din si Noah pauwi. Bago umalis ay ninakaw ni Noah ang isa sa mga pinggan ng ikakasal. Sa kotse ay inamin niya na in love siya kay Avery at tinanong ni Carrie kung bakit pa siya pumunta sa engagement party. Sagot niya ay para lang subukan kung nakamove on na siya. Nagpahatid si Noah sa jazz bar at dahil lasing na lasing ito ay inalalayan siya ni Carrie sa loob. Nakilala niya ang kaibigan nitong si Max na isang vice president ng kumpanya. Aalis na sana si Carrie ngunit pinakiusapan siya ni Noah na pakinggan muna kung paano sila nagkakilala ni Avery. Nang maghahalikan na sana sila ng dalaga ay bigla siyang niyakap ni Avery. Nawasak ang puso ni Noah dahil kumpirmadong na friendzone siya. Balak pa sana niyang subukan muli ngunit kinabukasan ay nakilala ni Avery si Ethan nang bumili siya ng cereal na inubos ni Noah kagabi. Naniniwala si Noah na may something sila ni Avery ngunit sinabihan siya ni Carrie na mag-move on na at umalis ito. Dahil lasing na si Noah ay dinala siya ni Max sa photo booth para magpahinga. Tinignan niya ang mga litrato nila ni Avery at hiniling na kung makakabalik lang sana siya sa nakaraan ay babaguhin niya ang mga nangyari. Paggising ni Noah ay nasa bahay na siya at habang nagmamaneho ay nagtaka siya kung bakit naka-Halloween costume ang mga bata. Sa isang convenience store ay napansin din niya na 2014 pa ang petsa ng mga dyaryo nila. Nang tanungin niya ang teller ay kinumpirma nito na 2014 nga ang kasalukuyang taon. Pinuntahan niya sa opisina ang kaibigang si Max na kasalukuyang hindi pa vice president. Kinuwento niya sa kanya ang nangyari ngunit hindi siya nito maintindihan. Maya-maya ay nakita niya si Carrie sa labas na nagpo-photoshoot. Sinabi niyang magkakilala sila at hinatid siya nito sa bar nung lasing siya, ngunit nawiwirduhan si Carrie sa kanya dahil hindi naman niya ito kilala. Napagtanto ni Noah na bumalik siya sa araw noong hindi pa sila magkakilala ni Avery at excited siya dahil chance na niya ito para baguhin ang nangyari. Nang gabing iyon ay pumunta siya sa Halloween party na iba ang suot. Pinuntahan niya si Avery at pina-impress niya ang dalaga sa pagkwento ng mga bagay na alam niyang interesado ito. Pumunta ulit sila sa jazz bar at maya-maya ay nagpa-picture sa photo booth. Nang nasa bahay na sila ni Avery ay hinalikan niya ito, ngunit biglang pumasok si Carrie at naalala niyang siya ang weirdong umistorbo sa kanya kanina. Naisip ni Avery na isang stalker si Noah dahil marami itong alam tungkol sa kanya. Naghiyawan ang mga babae at hinampas siya ni Carrie ng halaman. Paggising ni Noah ay inakala niyang panaginip lang ang lahat. Nag-text siya kay Avery at nag-sorry dahil nalasing siya sa engagement party nito. Pinuntahan niya ito sa bahay para kumustahin at pinapasok naman siya ni Ethan sa loob. Nalaman ni Noah na siya ngayon ay nasa araw ng engagement party ni Avery. Nang makita siya ng babae ay sinabuyan siya nito ng pepper spray at sinabi na siya ang stalker niya 3 taon na ang nakakaraan. Muli siyang hinampas ni Carrie ng halaman at binugbog naman siya ni Ethan. Nakatakas si Noah at pag-uwi ay inisip niyang mabuti kung paano siya nakapag-time travel. Sinubukan niya ulit ang photo booth at hiniling na bumalik siya sa taong 2014. Pagtingin niya sa telepono ay nakumpirma niyang bumalik nga siya sa taong iyon. Humingi siya ng tips kay Max kung paano mapa-impress ang isang babae at tinuruan siya nito na maging cool at medyo bastos dahil iyon daw ang nakakaakit sa kanila. Sa party ay nilapitan niya si Avery at umarte siyang cool habang nagpapakilala. Nairita ang dalaga sa kanya at umalis ito. Sa labas ay nagpapaswabe pa din si Noah kaya itinulak siya ni Avery sa pool. Humingi siya ng tawad at nakiusap na tulungan siyang umakyat. Nang tutulungan na siya ni Avery ay hinila niya ang dalaga. Nainis ito lalo ngunit bigla silang naghalikan hanggang umabot sila sa kama ng babae. Gumising si Noah na katabi si Avery at pag-check niya ng phone ay natuwa ito dahil nasa taong 2017 na siya. Paggising ng dalaga ay pinaalala nito na magkafubo lang sila dahil hindi pa niya nahahanap ang tamang lalaki para sa kanya. Kontento na dito si Noah dahil kahit papano ay nakakasalpukan niya si Avery. Dumating sina Ethan at Carrie sa bahay at nalaman ni Noah na magkaibigan pala sina Avery at ang lalaki. Habang nagja-jogging silang apat ay nagsimulang magselos si Noah. Sinubukan niyang magpa-impress kaya bumagsak tuloy siya sa lupa. Hinintay siya ni Carrie habang nagpatuloy naman sina Ethan at Avery sa pagtakbo. Inamin ni Noah na mahal niya si Avery at nais niyang gustuhin din siya nito.
Sinabihan siya ni Carrie na ang gusto ni Avery ay isang lalaki na secured at magkakaroon siya ng magandang future. Dahil dyan nagpa siya si Noah na pumunta sa photo booth at bumalik ulit sa nakaraan. Pinuntahan niya si Max para magpatulong na makapasok sa trabaho. Sa Halloween party ay nagpakilala siya kay Avery at pumunta ulit sila sa jazz bar. Kinuwento niya na meron siyang bagong trabaho at siguradong magiging successful at secured na siya. Sumandal si Avery sa kanyang balikat at nang maglaon ay nagising si Noah sa kanyang opisina. Isa na siyang mataba ngunit mayaman at matagumpay na tao. Tuwang-tuwa rin siya nang makita ang invitation card para sa engagement party nila ni Avery. Pag-uwi niya ay namangha siya sa ganda ng kanyang bahay. Bumaba si Avery at ipinakita ang pinggan na sa wakas ay mukha na nilang dalawa ang nakalagay. Tuwang-tuwa si Noah at hinalikan ang kanyang fiancé. Dumating si Carrie at nalaman ni Noah na doon na din ito nakatira. Sinabi ni Avery na palagi siyang nasa business trip kaya sinasamahan siya ni Carrie sa bahay. Pagdating niya sa opisina ay sinurpresa siya ng kanyang mga katrabaho at nagdiwang sila para sa kanyang promosyon bilang vice president ng kumpanya. Pinuntahan siya ni Max sa kanyang opisina at tinawag siyang traidor. Giit niya ay siya ang nagpapasok kay Noah ngunit ninakaw nito ang promosyon na para sana sa kanya. Galit na umalis si Max at nalungkot si Noah kaya nag-stress eating ito. Pumasok ang kanyang secretary at pinaalala ang kanyang meeting. Nalaman ni Noah na fully booked ang kanyang schedule araw-araw sa loob ng 3 buwan. Tinanong niya kung maaari ba siyang magpahinga kahit half day lang at sabi ng secretary ay matatanggal siya kaagad pag ginawa niya iyon. Pinaalala niya ang nangyari sa dating vice president na natanggal at ngayon ay isa ng homeless. Late na dumating si Noah sa kanyang engagement party at hinanap niya ang kanyang fiancé. Sabi ni Carrie ay kasama nito si Ethan at bigla siyang nabahala. Nakita niya sila sa banyo kung saan nagsusuka sa sobrang kalasingan si Ethan. Gusto sana ni Avery na dalhin siya sa kwarto ngunit sinabi ni Noah na ihahatid na lang niya ito pauwi. Sa sasakyan ay inamin ni Ethan na ninakaw niya ang isa sa mga pinggan nila. Sinabi din niya na umamin siya kay Avery na mahal niya ito. Tinanong ni Noah kung ano ang naging sagot ni Avery at sabi niya ay sana daw kaya niyang baguhin ang mga nangyari. Nang gabing iyon ay tinanong ni Noah si Carrie kung hindi ba talaga siya mahal ng kanyang fiancé. Sinabi ng kaibigan na nagmamalasakit si Avery sa kanya, ngunit hindi ito pagmamahal. Sinabihan niya si Carrie na magaan ang loob niya pagkausap niya ito, at ganun din ang dalaga sa kanya. Sa wakas ay natanggap na ni Noah na deserve ni Avery maging masaya sa tamang tao kahit hindi man siya iyon. Bumalik siya sa nakaraan at sa pagkakataong ito ay gumanap siya bilang kupido para pagtagpuin sina Ethan at Avery sa Halloween party. Iniwan niya ang dalawa para puntahan si Carrie at napagtanto niya na mas nagkakaunawaan silang dalawa kaysa kay Avery. Dinala niya ito sa jazz bar kung saan nalaman ni Noah na pareho silang mahilig sa jazz at sabay silang tumugtog ng piano. Dumating sina Avery at sabay silang 4 na nagpakuha ng litrato sa photo booth. Gumising si Noah 3 taon nang makalipas kung saan hindi na sila magkaaway ng kanyang vice president na kaibigan. Nalaman niyang engaged na sina Avery at Ethan, ngunit sinabi ni Max na nakikipag-date ngayon si Carrie sa kanyang ex-boyfriend. Pinuntahan niya ito sa bahay at sinabi na sila ang para sa isa't isa. Hinila niya ito at hinalikan, ngunit itinulak siya ni Carrie at sinabing naguguluhan siya sa kanya. Lumabas ang kasintahan nito at nagpakilala kay Noah. Tinanong niya si Carrie kung masaya ba siya at hindi ito makasagot. Gusto niyang ayusin ang lahat kaya tumungo siya sa jazz bar ngunit napalitan na pala ang photo booth. Naglasing na lang si Noah at nawala na ng pag-asa, ngunit maya-maya ay dumating si Avery at sinabing binili niya ang lumang photo booth at dinala sa kanyang bahay bilang regalo. Natuwa si Noah dahil may pag-asa na siyang bumalik at ayusin ang lahat. Nagmamadali siyang umuwi at umupo sa photo booth para bumalik sa 2014, pero sa pagkakataong ito ay wala na siyang binago at hinayaan na lang na mangyari ang lahat. Inulit niya ang mga ginawa nung dati hanggang bumalik siya sa engagement party ni Ethan at Avery. Kinausap niya si Carrie at agad na nagkasundo ang dalawa. Sa pagkakataong ito ay masaya silang nagsama dahil sila talaga ang itinadhana para sa isa't isa. Salamat sa panunood. Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.